may isang pamilya ang nakatira. Ano bang klaseng buhay to? Diyos ko! Hoy, mga anak ko! Nasaan na kayo? Agit naman yan. Aga-aga pa, mga anak ko. Ay! Maya! Anong ginagawa mo? Naku! Anong kolorete na ng labi mong inatupag sa buhay mo? Hindi ka ba na magtulong dito? Ang daming gagawin? Uy! Ano? Ikaw, Aileen! Aileen! Hindi mo pala ako maririnig kasi mayroong takip yung kanya mo. Kung hindi ka pala nakatulong sa akin, ang dami gagawin dito. Naku, kayo mga anak kayo. Pwede na kayo. Ne! Yung mga anak kayo, mga laking kwenta. Ay, lalaki. Romel. Mabuti umuwi ka! Feedback! Ikaw talaga! Wala kang kwenta kasawa! Umemi ka, wala akong alam! Ako? Wala kang yan. Pagsama kayo ng galing mo, habang nabubuhay! Na ang kwenta kasawa! Tumahimik ka, wala akong alam! Ano wala kang yan? Na ang kwenta! Makapangyarihan sa Sama lahat. kayo ng galing mo! Tinataas ko ang aking mga kapitbahay. Kapitbahay pala. Kayo po tumakas sa kanila. Tulungan niyo po akong makipagkilala sa iyo, O Lord. Ay, pala siya. O Lord, in Jesus' name, amen. Sa sumunod na araw, birthday ni Pastor at bumisita ang mga ka-churchmates nito sa kanyang bahay upang magdala ng pasurpresang handa at sila'y nag-fellowship ng magkakasama. Happy birthday, Pastor! Salamat mga kapatid, nagdala pa kayo ng pansit. Tama-tama, may share ko to sa aking kapitbahay. May invite na rin sila sa ating church. Sige po, Pastor. Okay, God bless. Tao po. Tao po. Oh, sino yan? Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ito, mabuti naman. Ano bang kailangan natin? Eh, ako po yung bago yung kapitbahay. Birthday ko po kasi ngayon. May nagdala sa akin ng pansit. Gusto ko sana i-share sa inyo. Ako nga po pala si Jay. Ako nga pala si Ray. Pansit. Yan, subukan natin. Tikman natin kung masarap ba yan. Pinapasok nga ni Ray si Pastor Jay sa kanyang tahanan at muli nilang pinagsaluhan ng pansin. Habang sila ay nagsasalo-salo sa pansin, naging komportable si Ray sa bago nitong kakilala at sinubukang alukin ni Ray si Pastor ng alak. Oh, bro. Tagay tayo, siya. Oh Brad, hindi na ako umiinom eh. Sa katunayan nga, Brad, hindi mo na itatanong. Ako isang pastor. Eh, siya nga pala, gusto nga kitang ma-invite sa aking church, sa JIL Jesus is Lord Church. Church, baka masunog ako dyan. Ako yung makasalanan tao, hindi ako pwede dyan. Eh Brad, lahat naman tayo makasalanan eh. Eh, nasa sa atin kung paano natin humingi ng tawad sa ating Diyos na buhay. Handa siyang laging tanggapin tayo at patawarin sa ating mga kasalanan. Tunay nga't kumilos ang Panginoon sa buhay ni Ray at hinihingi niya ng tawad ang lahat ng kanyang mga kasalanan at tinanggap ang Panginoon bilang kanyang Diyos na tagapagligtas. Pagdating ng linggo, sumama si Ray at dumalo ng Sunday service at isinuko, hiningi ng tawad at tinalikuran ang kanyang dating pamumuhay. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5:17.
At makalipas pa nga ang mga ilang araw, Kwenta ang buhay na to. Lahat kayo mawala kayong kwenta. Naku, araw-araw na lang ganito. Ulit ang trabaho. Hello, mahal. Nakain mo. Pagkarinig ko ng salita ng Diyos, na wala nang walang ibang Diyos, at ang Panginoong Isus ay tinangkap ko sa aking buhay, Diyos ang tagapagligtas. Napatawad, mahal, sa mga kakulangan at kasalanan na nagawa ko. Yan, patawad, dahil marami kong kakulangan sa inyo. Sorry, patawad sa lahat ng aking mga kailangan at kakulangan para sa inyong maging buhay. Napadagdagan mo. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyo na natagpuan mo kami at nakilala ka namin Diyos at tagapaligtas ng buhay. In Jesus' name, Amen. kakatawaran ng mga magpamilya at isinare nga ni Ray ang salvation na kanyang natanggap sa kanyang buong pamilya. Sa mga sumunod na araw, Meron na yan. Drug vendor pala. nagtungo nga si Micah sa kanyang dating trabaho upang mag-resign. Siya namang nakasalubong ang dating katrabaho nitong pamilya. Basta ka. Ang dami ko kasing problema. Tapos, ang bastos pa ng aking customer. Oy, kamusta ka na? Bakit kung tagal kitang hindi nakita? Ayoko na ng buhay na to. Alam mo, binago ng Diyos ang buhay ko. Natalikuran ko na yung pagiging prostitute. Na-realize ko na hindi itong tama at hindi itong ang bagay para sa atin. Sabi niya ni Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a bright future." Tinalikuran ko yung dati kong buhay. Binago ko ng Diyos, kaya gusto ko ibahagi ang Panginoon sa iyo. Kaya, kung pwede tayo mag-pray. Uy mga beshi, ano na? Tara na, akala ko ba magkaka-class tayo? Alam ko may computer shop na malapit dyan sa kanto. Tas balita ko, nandun din daw yung crush mo. Ayaw ko nga. Test natin eh. Teka, bakit girl? Ngayon ba yun? Madali na lang yun, girl. Tara, gawa tayo ng kodigo. Ako bahala. Mga beshi, magbago na ka tayo. Mag-serve na tayo sa pag-aaral. Kasi kawawa yung mga magulang natin, nagpapakahirap para tayo makapag-aral. Ganito na lang. Tutulungan tayo mag-review. Total, may oras pa naman tayo di mag-review. And then, isasama ko kayo sa Siwaing Powerhouse. Maganda dun. Sigurado mag-i-enjoy kayo. Bakit girl? Ano meron dun? May mabibigay ba ng kodigo doon or magpapakopya? Sigurado girl, mayroon ang dami. Ang kasagutan ay si Jesus. Sigurado 100% ang sagot natin. Sigurado perfect kayo. Okay girl, tulungan mo mag-aral ha. Oo ba? Basta, sama kayo sa akin. Hoy Mel! Gusto na! Tagal-tagal na tayo hindi nakikita.
Eh ngayon na binago na ako ng Lord mula nung makakilala ako sa Kanya. Ikaw, bago yung ginagawa mo kasi hindi yun ang promise ng Lord para sa'yo at sa pamilya mo. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Meron kami Bible study mo. O kaya bukas, sama ka sa church. Sa JIL Cornerstone. Nakakatawa kami. Parang mas malakas na yata yung tama mo sa akin. Lord, hindi man po ngayon yung oras kung saan po makakilala po yung aking kaibigan, kayo po magpadala o Lord na magtuturo sa kanya para po mabago naman po ang buhay niya. Lord. Ayan. Sorry, salon. Ate, kumusta? Ate, Lars, kumusta ka kami? Kami ay! Yung Mga ka-gossiper ko. Ay, si Marat. Ako, nalala ko si Mirasol at saka si Marites. Nalala ko yun. Grabe, hindi ko maganda. Uy, praise the Lord. Glory to God. Iba yung itsura niya ngayon. Kaya Glory to nga. God. Alam mo ate, na-miss ka namin sa tambayan natin sa Chismisan. Hindi ko na namin nakikita eh. Kaya ngayon, ang dami namin nagchichismis sa'yo. Alam mo ba yun? Excited ba? Parang hindi na eh. Bakit ka? Pero ano, kumusta ka na? Hindi ka na namin nakikita sa tambayan namin ha. Pati si Kuya Ray, hindi na rin namin nakikita sa ano ba nangyari? Oo, kumusta na siya ate? Nakulong ba? Ay, hindi po. Hindi na. Hindi po. Hindi na. Alam mo ba na si Kuya niyo Ray ay nakakilala sa Panginoon? Well, Tinanggap niya na ang Panginoon bilang Panginoon kasi Magligtas ng kanyang buhay. At alam niyo po ba, kami magpamilya ay masaya na po kami. At busy po kami sa church sa gawain ng Panginoon. kaya mo pala hindi mo mga ganda eh. Oo, kaya praise the Lord. Oh, ano, Ay, kaya naku, Mari, maputi ka pa. Samantala yung asawa, ayun, nandun kasama na naman yung babae niya. ganyan mo rin. Oo. Nakakalungkot po yun na mapakinggan natin yung mga ganong sitwasyon. Pero alam mo ba, walang imposible sa Panginoon. Kaya ng Diyos baguhin ang asawa mo. Walang imposible sa Kanya. Magtiwala ka lang, magtiwala sa Kanya, tatawag ka ng pangalan niya at siya ay sasagot sa iyo. Kung gusto mo, ipanalangin natin siya. Sige nga, Mari. Sige, mag-pray natin siya. Sige. Sama-samang ang nanalangin sila Lorenza, Ellen at Leno, at sila din ay tumanggap sa Panginoon. Si Lap naman ay muling nakatagpo ng mga group of Christians na nagabot sa kanya ng parehong imbitasyon, katulad ng pag-imbita ni Mel sa Jesus is Lord Church. At gawa ng pagiging curious nito, sinubukan niyang dumalo at siya din ay nagsisi sa kanyang kasalanan at tumanggap din sa Panginoon. Sina Eileen, Marie Chris, at Vanessa naman ay palagi nang umaattend ng CYF Powerhouse at nakatagpo ng mga mabubuting kaibigan. Kanila na ding pinalikuran ng pagkakating classes at pag-arayan sa school at ngayon ay nagalang na sa kanilang mga magulang at teachers. Si Malca at Jenny naman ay tuluyang tumigil sa pagtatrabaho bilang isang prostitute at naghanap ng maayos na trabaho sa malapit na restaurant habang nag-volunteer sa church sa kanilang day off. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Lorenza mula sa pinsan niyang nasa ibang bansa. Hello? Hello? Hi! Hello ate, si Raquel ito. Hi, Raquel! Kamusta ka na? Mabuti ate, salamat. Ate, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pinibigay mo sa akin mga ODD ni Pastor Jay. Nakatagpo na ako ng church dito sa Canada. Church sa Canada. Sa katunayan, attending ko ng EGR ngayong April 27. Ate, maraming salamat sa mga panalangin mo, ha? Praise the Lord! Alam mo, tuwang-tuwa ako talaga ako sa nangyayari sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, mag-serve ka sa Lord. Excellent service ang dapat na ibibigay mo sa Kanya. Ipagpatuloy mo
ang Lord ay laging nakahanda, dalawang kamay upang tatanggapin ka at gagamitin ka mightily, effectively, in a very special way for His glory. Kaya, Raquel, magpatuloy ka ha. God bless you in everything you do. Hallelujah. Opo ate, sige, maraming salamat ulit. Balik na ako sa trabaho ha. God bless you po ate. O sige po, magpatuloy ka. God bless. O Bye-bye. sige po, bye. I don't want. Hey, Mom. It's me, your daughter, G. I don't know you. Mom, what happened to you? Hello, Miss Romero. How are you? I'm not good. My mom is getting worse every day. She cannot even recognize me. Oh, don't lose hope. God is good. You know what? I always include your mom in our prayer. So don't lose your hope. She'll get better in God's perfect time. Pray? Does that work, Raquel? Oh yes, definitely. It works. You know what? The Bible is the living word of God. And it says there in Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe and it shall be yours. She will get better. Believe in the Lord. Do you want me to pray for you? Do you want me to pray with you? Oh, yes. That's good, Raquel. Here, let me have the medicine of your mom. I will give it to her. Everyone who goes in healing. Hi, Fergie. How are you? Okay, girlie, it's time to take your medicine. Here's your medicine. Thank you. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Will be saved. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Yeah. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.